The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Upon arriving, the angel said to her, "Rejoice, O highly favored daughter, the Lord is with you. Blessed are you among women." She was deeply troubled by his words and wondered what his greeting meant. The angel went on to say to her, "Do not fear, Mary. You have found favor with God. You shall conceive and bear a son and give him the name Jesus. Great will be his dignity, and he will be called Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of David his father. He will rule over the house of Jacob forever, and his reign will be without end." Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know man?" The angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Hence, the holy offspring to be born will be called Son of God. Know that Elizabeth, your kinswoman, has conceived a son in her old age. She who was thought to be sterile is now in her 6th month. For nothing is impossible with God." Mary said, "I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me as you say." With that, the angel left her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know man?" The angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Hence, the holy offspring to be born will be called Son of the Most High." Sa kapistahan po ng ating mahal na Birhen dito sa Manawag, magandang umaga sa inyong lahat. Napakaganda, pinagkaloob ng Panginoon na kayo ay nakarating dito ngayon sa Basilica of Our Lady of Manawag. Siyempre, kapag tayo po ay magpipilgrimage o kahit anong pagkakataon na tayo'y magdadasal, pagkagising natin sa umaga o kaya kahit anong oras ng araw, kung tayo'y nakakaalalang tatawag sa Diyos, kasabay ng ating pagdadasal, siyempre mayroon tayong mga katanungan. Mayroon din tayong mga question kung paano, ano ba ang mangyayari. Ang dasal ba natin, sasagutin ng Diyos paano? Mangyayari ba ang ating hinihiling? Darating ba ang ating ipinagdadasal? Bagamat sabay ng ating pagdadasal ang mga
question na ito, nag-iisip tayong ganyan. Ang pinakamaganda sa lahat, isama na natin po sa ating panalangin. Kung mayroon tayong mga question, ang mahalaga ay hingin natin sa Diyos na malakas ang ating pananampalataya. Sapagkat alam naman natin na ang ating pananalangin ay hindi base sa kung matutupad eksakto ang ating kalooban. Kung tayong may ipinagdadasal, ang mahalaga kapag tayo'y nananalangin ay kalooban ng Diyos ang matutupad. Ngunit, kasama, mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano ang ating mga question sa buhay. Mayroon tayong mga katanungan, habang tayo nagdadasal, isama natin sa ating panalangin. Si Maria, sinabihan ng anghel, kasi sabi dito, she was deeply troubled by his words and wondered what his greeting meant. Ang sabi ng angel, huwag kang matakot, Maria. Do not fear, Mary. You have found favor with God. You shall conceive and bear a son and give him the name Jesus. Ngunit mga kapatid, nagtanong pa rin si Maria. Nagtanong siya, paano mangyayari ito? Tinanong niya si Angel Gabriel, paano mangyayari ito na siya ay magkakaroon ng anak ni hindi dahil siya po ay nagdududa. Nagtanong siya, mga kapatid, at ang tono ng kanyang boses ay hindi pagdududa. Malaking pagkakaiba sa nangyari ng mga malapit ng 9 na buwan bago nangyari ito. Sapagkat doon sa sagot ng anghel, pagkasabi na the Holy Spirit will come upon you, sabi rin ng anghel, know that Elizabeth, your kinswoman, has conceived a son in her old age. Ngunit yung asawa ni Elizabeth, alam natin na si Zechariah ay nagtanong nung sinabihan ng anghel, sinabihan sila na magkakaroon sila ng anak. Sabi niya, imposible ito. Paano ito? Kami ay matanda na. Lampas na sa edad na pwedeng magkaroon ng anak. Pero yung tono ng kanyang pagtanong ay punong-puno ng pagdududa. Nagtanong si Zechariah, paano? Pero yung tono ay parang hindi naniniwala. Paano to? Ngunit si Maria, mapakumbaba at puno ng pananampalataya, paano mangyayari ito? Kumbaga, sa kanyang pagtanong, gustong-gusto niyang matupad, punong-puno ng pananampalataya na mangyayari, ngunit gusto niyang malaman para kanyang masundan, matupad ang sinasabi na anghel, nagtanong siya. Hindi dahil siya po ay nagdududa. Kaya malaking pagkakaiba, mga kapatid, kung sa ating dasal ay ang tono natin
puno ng pagdududa. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pinapakinggan ang ating dasal. Siyempre, may pagdududa rin tayo, ngunit sana hindi kagaya ni Sekaraya, nanguna, nangibabaw ang pagdududa sa pananampalataya. Kaya sabi ng anghel, hindi ka naniniwala, hindi ka makapagsasalita. Siya po ay nautal, di ho ba? Nung bibinyagan na lamang ang anak, nung natupad, ang sinabi na ang anghel na si Isabel ay magkakaroon ng anak, nung bibinyagan na siya, doon bumalik ang boses, doon ang bumalik ang pananalita ni Sekaraya, na kung saan binawi niya ang kanyang pagdududa. Kaya pagkatapos magtanong ni Maria at sumagot ang anghel, the Holy Spirit will come upon you, sabi, at yung pangalawa, know that Elizabeth is already pregnant. Hindi na nagtagal, sumagot na si Maria. At ito po yung fiat na ating sinasabi sa Latin, fiat, let it be, siya nawa, mangyari ang sinasabi mo. Sumagot si Maria, punong-puno ng pananampalataya, puno ng grasya si Maria, at ang kanyang sagot, let it be done to me as you say. Mangyari nawa sa akin sang-ayon sa sinasabi mo. Mga kapatid, kasabay ng lahat ng ating pananalangin, nandyan ang halimbawa ni Maria. Ipinapakita sa atin na dapat, karapat-dapat lang sa ating pananalangin, bagamat tayo'y tao lamang, mayroon tayong kahinaan, bagamat mahahaluan ng pagdududa, siguro, yung ating pananalangin, pero sa grasya ng Diyos, hingin natin lagi na mangibabaw ang pananalangin sa Diyos. Ngayon, nag-pilgrimage kayo dito sa Our Lady of the Rosary of Manaoag sa kanyang basilika. Ano ang inyong panalangin? Ano ang inyong mga katanungan? Mayroon bang duda sa inyong puso? Naalala ba natin na sabay ng ating pagdasal na sinasabi natin doon sa Ama namin na matupad ang kalooban ng Diyos? Kaya mga kapatid, sa kapiestahan ni Maria, napakagandang biyaya na sa tulong ng kanyang pananalangin at dasal sa ating puso ay lumago ang pananampalataya na tayo ay mahal ng Diyos, na tayo ay hindi niya pababayaan, na sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon, tutulungan tayo. Si Maria, nung sumagot, let it be, siya nawa, sige, mangyari ang sinasabi mo sa akin. Sa pagtagot na yan, mga kapatid, hindi naman sinabi ng anghel ang mga kasamang kahirapan at pagsusubok na kasama ng kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pagsilang pa lamang ni Jesus, pagdala pa lamang sa templo, nandun si Simeon,
ng kanyang prophecy na itong sanggol na ito will bring about division. Hindi sinabi ng Anghel Gabriel na kayo ay maglalakbay papuntang Egypt para maligtas yung anak na yan. Hindi niya sinabi na paglaki ng konti, pagbata yan, ay mawawala, maliligaw, hindi nyo mahahanap, 3 araw kayong mamumroblema, 3 araw kayong manginginig sa inyong responsibilidad na ang inyong anak ay hindi nyo mahanap. Lahat yan, mga kapatid, hindi na binanggit ng Anghel Gabriel. Pero kasama doon sa pagsagot ni Maria, kasama sa pagtupad sa kanyang kalooban, lahat ng mga pagsusubok. Ngunit sa kanyang pananampalataya, sa grasya ng Diyos, natupad, nangyari lahat sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ito pong imahin natin dito sa Manawag. Kaya kayo po ay nandito sapagkat noong 1610, more than 400 years ago, mayroon pong isang lalaki sa bandang Takip Silim, narinig ang tawag. Narinig niyang may tumatawag habang pabalik sa bahay. At yan na po ang milagro sang-ayon sa kwento. Hindi natin alam kung anong kanyang pangalan. Doon sa kwento ng Manawag, kalooban ng Diyos na mawawala kung sino yung taong yon, kung anong eksaktong kanyang pangalan. Siguro kamag-anakan na kung sino man yung mga taga-Manawag, pero hindi yon ang importante. Ang importante, nilapitan niya, hinanap niya kung saan nanggagaling yung boses. Hindi na mahalaga kung anong eksakto yung sinabi. Ngunit, eto mga kapatid, sang-ayon doon sa tawag na yon, nagtatag ng simbahan. Bagamat ang pangalan ng lugar na ito, mga kapatid, ay Santa Monica, sapagkat nauna ang mga Agustinians dito bago mga Dominicans. Pagka-turnover po sa mga Dominicans, 2 years after, nangyari po yung kwento ng Manawag. Yung Santa Monica na pangalan nitong lugar na ito, ma-imagine ninyo, isipin ninyo, more than 400 years ago. Kagubatan ang Manawag, kagubatan ang Pilipinas. Within 50 years, sa loob ng 50 taon, napalitan yung Santa Monica sapagkat pagka pumupunta dito ang mga tao, pupunta kami doon sa Birhen na tumatawag. Saan kayo galing? Galing kami doon sa Birhen na tumatawag. At sa dami-dami ng pumupunta rito, pupunta kami doon sa Birhen na tumatawag. Galing kami doon sa Birhen na tumatawag. Nabura po, nasapawan yung Santa Monica at naging Manawag ang pangalan ng lugar na ito dahil sa tawag ng Birhen. Kaya mga kapatid, maraming mangyayari kung tayo ay sumasagot
sumasang-ayon sa tawag ng Panginoon. Kagaya ni Maria, sa pagtanggap, taus-pusong pagtanggap ng mensahe ng Diyos na daladala ni Arkanghel Gabriel, mga kapatid, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Uuwi po tayo pagkatapos ng ating pilgrimage, na sana matatag ang ating pananampalataya, na ang pagpunta natin sa Our Lady of the Rosary of Manaoag dito sa kanyang basilika ay kalakip kasama ang ating pagsagot lagi sa kalooban ng Diyos. Sabay ng ating pananalangin, sabay na ng ating mga katanungan, isama na natin lahat yan. Sa grasya ng Diyos, sa panalangin ng ating mahal na Inang Birhen, uuwi tayong malakas ang pananampalataya. Magdadasal tayong araw-araw, patuloy tayo nasasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Our Lady of the Rosary of Manaoag, Birhen ng Manaoag, ipanalangin mo kami.